maraming estudyante ang nakakaranas ng pagod at pagkabagot sa tradisyonal na sistema ng paaralan, tulad ng maagang pagising, mahabang oras sa upuan, blackboards, chalk at homework na paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Pero alam mo ba na may mga kakaibang paaralan sa mundo na nagbibigay ng mas interesting na paraan ng pag-aaral? Number 8. Green School Bali. Isang kakaibang international school na matatagpuan sa Bali, Indonesia. Kilala ito bilang isa sa pinaka-unique at pinaka-green na paaralan sa buong mundo dahil sa focus nito sa sustainability at modern na paraan ng pag-aaral. Ang kapansin-pansin sa Green School Bali ay ang kanilang campus. Halos lahat ng structures dito ay gawa sa bamboo at maraming classrooms ang open air at walang pader. Dahil dito, parang ang kalikasan mismo ang nagsisilbing classroom ng mga estudyante na nagbibigay ng mas natural at immersive na learning environment. Hindi rin traditional ang paraan ng pagtuturo dito. Sa halip na puro textbooks at lecture, ang mga estudyante ay natututo sa pamamagitan ng hands-on activities tulad ng gardening, building bamboo structures, environmental projects at maging entrepreneurship. Isa rin sa pangunahing layunin ng paaralan ay ang sustainability. Tinuturuan ng mga estudyante kung paano mag-alaga at mag-protect ng environment, pati na rin ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar at hydropower. Layunin nitong hubugin ang mga estudyante na maging environmentally responsible na leader sa hinaharap. Maraming international students ang pumapasok dito at kilala ito bilang isang global learning community na nakatuon sa creativity, innovation at environmental awareness. Number 7. Orested Gymnasium. Ang Orested Gymnasium ay isang modernong paaralan sa Denmark na nagpapakita ng future education. Habang maraming paaralan ay luma pa rin ang sistema, ang paaralang ito ay dinisenyo para maging bukas at makabago. Noong 2007, kinilala ito bilang pinakamahusay na gusali sa Scandinavia. Hindi ito tulad ng traditional na school dahil wala itong mga pader o fixed classrooms. Open space ang design kung saan nag-aaral ang mga estudyante sa iba't ibang level sa paligid ng isang central staircase. Malaki ang campus, may lawak na 12,000 square meter at gumagamit ng technology tulad ng wireless internet at laptops para sa lahat ng students, kaya parang virtual gymnasium ang setup. Dahil dito, mas malaya ang communication, collaboration at learning ng mga estudyante. Sa kabila ng open setup, ang kanilang pag-aaral ay nakaayos pa rin sa tatlong pangunahing larangan: social, natural at linguistics. Number 6. Burgess High School. Ang paralang ito ay parang naging social experiment sa pamumuno ni James East. Naniniwala siya na kailangang mahanap muna ng mga estudyante ang kanilang sarili bago sila maging handang seryosohin ang pag-aaral. Dahil dito, binigyan ang mga estudyante kahit 12 years old pa lang ng napakalaking kalayaan na gawin ang gusto nila. Halimbawa, nagsisigarilyo pa sila kahit nasa klase. Nagmomotor sa campus nang minsan walang helmet. May aso pang malayang pumapasok sa cafeteria para humingi ng pagkain. At kung gusto nilang lumiban sa klase, hinahayaan lang sila. Ang paniniwala ng paaralan ay kapag pinagbawalan ang mga bata, lalo lang nilang gustong gawin iyon ng mas matindi. Kaya imbes na higpitan sila, hinayaan silang mag-explore at magkamali sa isang ligtas na kapaligiran, sa pag-asang matututo silang pahalagahan ang edukasyon sa sarili nilang paraan. Ngunit delikado ang sobrang kalayaan dahil maaaring humantong ito sa kapahamakan ng mga estudyante. Nagresulta ito ng hindi matagumpay na eksperimento at tuluyang isinara ang paaralan. Number 5. Trabahoya. May isang paaralan sa Spain, particular sa Valencia, na tinatawag na Trabahoya na nagtuturo tungkol sa sex trade o prostitusyon. Dito, ang mga babae ay ino-ofera ng kurso tungkol sa kung paano maging epektibo sa prostitusyon at kung paano humarap o manipulahin ang mga lalaki. Dahil legal ang prostitusyon sa Spain, tinuturing nila itong isang propesyon, kaya ang pagtuturo ay ginagawa sa professional na paraan. Kasama sa lessons ang teorya at praktikal na kaalaman, kasaysayan ng prostitusyon at pag-unlad ng industriyang ito. Kahit maraming kailangang matutunan sa trabahong iyon, hindi naman kailangan ng mahabang panahon ng pag-aaral. Sa halip na 10 taon sa paaralan, ang basic training para sa prostitusyon ay inaabot lamang ng 1 linggo. Number 4. Forest Kindergarten. Sa maraming paaralan ngayon, ang kindergarten ay naging parang unang baitang na agad dahil ang dating masayang pagkatuto sa pamamagitan ng laro at mahabang recess ay napapalitan na ng mahahabang oras sa pag-upo sa desk at mas seryosong academic work. Ngunit sa Forest Kindergarten, iba ang sistema. Sa halip na unahin ang mahihirap o hindi akmang academic goals, ang pag-explore sa kalikasan at aktwal na karanasan ang pangunahing paraan ng pagkatuto.
Dito, natututo ang mga bata sa pamamagitan ng pagtuklas at paglalaro sa kapaligiran na mas angkop sa kanilang edad. Ang mga bata ay kumakain, naglalaro at natutulog sa labas kahit ano pa ang panahon, maaraw man o may niebe. Malaya silang umakyat sa puno o maglaro sa putikan, habang ang mga guro ay nandun para siguraduhin ang kaligtasan at gabayan ang pagkatuto. Bagamat mukhang magulo ang ganitong sistema, marami itong naituturo. Ang paggawa ng silungan ay nagtuturo ng teamwork at perseverance. Ang paggawa ng laruan o gamit mula sa mga bagay sa kagubatan ay nagpapalawak ng creativity at strategy. At ang kalikasan mismo ay nagbibigay ng mga aralin sa math at science para sa mga bata, tulad ng pagbibilang ng mga kuhol sa puno o pag-unawa kung bakit mas gusto ng mga hayop ang ilang dahon kaysa sa iba. Number 3. LaGuardia High School. Kung may pangarap ang isang kabataan na maging aktor, artista, direktor o singer, hindi kailangang iwan agad ang pag-aaral o mag-drop out ng high school para matupad ito. Kung nakatira ka sa New York City, may mga pagkakataon doon na pwedeng ipagpatuloy ang pag-aaral habang hinahabol ang career sa visual at performing arts, kaya hindi kailangan mamili agad sa pagitan ng edukasyon at pangarap. Ang LaGuardia High School ay isang espesyal na paaralan na isa sa iilang specialized schools na pinupondohan ng gobyerno. Dito, ang mga estudyante ay tumatanggap ng normal na academic education tulad ng ibang high school, pero may dagdag na requirement. Kailangan silang pumili ng major sa visual o performing arts tulad ng music, dance, theater o visual arts. Dahil ang paaralan ay state-funded, libre itong pasukan para sa mga kwalipikadong estudyante. Pero limitado lang ang slots, kaya napaka-competitive ng admission at kailangan dumaan sa isang mahigpit na audition. Kung makakapasok ka, itinuturing ito na isa sa pinakamagandang schools para sa visual at performing arts, hindi lang sa estado ng New York kundi posibleng sa buong bansa. Maraming kilalang artista ang naging produkto ng paaralang ito, kaya kilala ito sa paghubog ng mga future stars. Number 2. All-Female Traveling School. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang All-Female Traveling School ay isang programa na nagbibigay sa mga kabataang babae na may edad 15 hanggang 18 ng pagkakataon na makapag-aral habang naglalakbay sa ibang bansa, imbes na maghintay pa hanggang college para sa semester abroad. Layunin nito na matulungan silang maging globally aware at culturally sensitive leaders. Maliit lang ang klase dahil 16 na estudyante lang ang tinatanggap at may 4:1 student-teacher ratio, kung saan may 4 na guro na kasama nila sa paglalakbay. Sa loob ng humigit kumulang 15 weeks, ang mga estudyante ay nakatira at nag-aaral sa ibang bansa. Kaya natututo sila hindi lang sa academics, kundi pati sa totoong karanasan sa ibang kultura. Ang mga estudyanteng babae ay nakakapag-experience ng mga paglalakbay at cultural immersion sa mga lugar tulad ng Africa at India, na bihira at pangarap lang ng karamihan. Pero ang programang ito ay napakamahal, nasa $27,000, kaya hindi lahat ay makakapasok, lalo na ang mga estudyanteng may limitadong pera. Dahil dito, maaring ma-exclude ang mga hindi mayayamang estudyante kahit may financial aid naman para sa mga kwalipikado. Number 1. Witch School. Ang Witch School ay isang totoong paaralan na hindi tulad ng Hogwarts o Fantasy Magic School. Hindi ito nagtuturo ng kapangyarihan tulad ng pag-levitate, kundi nakatuon sa pag-aaral ng Wiccan at Pagan na mga paniniwala at tradisyon bilang bahagi ng relihiyon at kultura. Ang kanilang sistema ay mostly online classes, ngunit may 2 physical campuses sa Chicago at Salem. Dahil sa paksa nito, nakaranas ang paaralan ng kontrobersiya at pagtutol mula sa ilang tao, pero nanatili itong umiiral bilang educational program. Kahit hindi ito tunay na magic school tulad sa mga pelikula, marami pa ring tao ang naeengganyo at natutuwa sa konsepto nito dahil kakaiba at interesting ang kanilang pinag-aaralan.